Bună dimineața from Romania at ngayong araw pala samahan nyo kami na dalhin yung aking binan doon sa Lavanda Garden dito sa aming city. Before, diba, kasama namin si Ate Annalisa and ngayon naman kasama namin yung aking binan at yan nga siya. Nakaupo siya dyan sa harapan at yesterday lang siya dumating dito sa amin. Pinick up namin siya doon sa airport pero hindi na ako nag-video kasi meron kaming kasama. Tapos yan nga si Yana at ang dami niyang dala na mga anik-anik ba? Mga laruan and of course books kasi mahilig ang Yana magbasa. Tapos yan yung aking itsura, simple lang. Tapos grabe talaga ang init pag summer dito. 9 o'clock in the morning pa lang ito pero kita nyo naman parang alas 3 na asang hapon pa kay grabe katagiti ang init. First time pala na makita ng aking biyanan yung Lavanda Garden at first time niya rin makapunta doon kasi kadalasan yung uwi niya dito is tapos na talaga yung season ng lavanda ba. So, dalhin natin siya para makita niya for the first time yung garden dito. At nandito na nga tayo na malapit na sa may lavanda. Kung maalala ninyo, ito pala yung taniman ng trigo or ginagawang tinapay. Bali na harvest na siya at yung naiwan na lang dyan is yung truck na ginamit sa pag-harvest. May nakita na rin ako dito mangilan-ngilan na mga sasakyan na dumating dito sa may area para naman makita yung ganda ng lavanda. Bago tayo maglaag dito sa loob ng lavanda, kailangan natin magbayad ng entrance which is 15 lei, the same sa binayaran namin before nung pumunta kami dito ng opening. Tapos meron din diyang makikita na iba't ibang product out of lavanda. Tapos meron din pala silang ina dito para sa picture taking, yung teddy bear doon sa may gilid ng truck. Tapos yung Yana nag-umpisa na rin maglakad kasama yung kanyang lola. Bali ini-enjoy niya talaga kasi hindi na ba masyadong lubak-lubak yung dalan. Kasi dry na, before kasi is udi pa or basa yung dalan at yan naman ako ini-enjoy ko rin yung paglalakad ko dito. At napaka-pretty talaga yung lavanda ba. Kaya marami talagang magagawa dito na product, just olay or oil. Tapos meron ding apa or tubig, mga sabon at marami pa talagang iba. Meron din silang inad na another one which is itong bisikleta or yung bike. So dinala dyan ng aking mister si Yana, tapos gusto niya sanang ilagay dyan sa may upuan para may magandang kuha yung Yana, pero ayaw niya. Natatakot ba siya? So, dalawa na lang sila. At ito na nga naglalakad na naman ang Yana. Mabuti na nga lang is may dala akong sombrero para kay Yana kasi grabe talaga yung init ba. At mahaba-haba na rin pala yung area nitong lavanda. Before kasi is parang manubo lang siya ba or short. Pero ngayon is napakahaba na siya. At yan nga pinalakad na ulit namin yung Yana kasi ini-enjoy niya talaga yung kanyang paglalakad. At hawak niya yung binili ng kanyang tatay ba na pabango na nilalagay yan sa loob ng cabinet. Tapos meron din silang ina dito na pabalong malalim. O, diba? Pero wala yung tubig na-curious ako kasi sabi ng aking mister ba, meron daw tubig. Pero nung tinignan ko, ay, it's a prank pala. Wala siyang tubig, pero yan yung kanyang itsura. May nilagay din sila dyang timba na akala ko talaga may tubig. Yung kanilang balloon ba. Ito naman yung flowers na pinakita ko rin sa inyo before. Bali nilagay nila yan sa kanilang hallway. Tapos yan na naman yung maglola. Hawak kamay naman sila habang nilalakad itong napakahaba na lavanda. Tapos ang Yana dahil mahilig siya sa mga piano-piano. Dyan umupo sila dyan ng kanyang lola. Ay, pianist. Bago pala kami umuwi, bumili muna ng sabon tsaka candle yung aking biyanan kasi mahilig sa candle yung aking biyanan ba nilalagay niya sa kanyang room. At yan nga yung mga product na binibenta dito.